In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangan ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggaling at kung saan naparuroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa man kayo sa Israel, ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman, ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan, ang pinatutuhanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patutuo kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito. Paano ninyo paniniwalaan kung sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din namin kailangan itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa paggunita kay Santa Catalina de Siena, dalaga at pantas ng simbahan, at sa unang pagbasa sa mga gawa. Sa ating ebanghelyo ngayon, kausap ni Jesus si Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo, marunong sa batas, ngunit naguguluhan sa aral ni Kristo tungkol sa pagkakapanganak muli ni Jesus sa Espiritu. Ipinapakita rito na hindi sapat ang karunungan ng mundo upang maunawaan ang mga hiwaga ng Diyos. Kailangan ang pananalig at pagbubukas ng puso. Itinaas ni Moises ang tansong ahas sa ilang upang maligtas ang mga Israelita sa kamatayan. Sa mas malalim na katuparan, si Jesus mismo ang itataas sa krus upang ang sinuman tumingin sa Kanya at mananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayong ikalawang linggo ng Pasko na muling pagkabuhay, panyaya ito sa atin. Tumingin kay Kristo, humugot ng bagong buhay mula sa Kanyang muling pagkabuhay at magbagong loob. Sa unang pagbasa sa gawa, ang pamayanan ng unang Kristiyano ay itinatag sa pagkakaisa, pagmamahalan at
pagsasalo ng kanilang mga kayamanan. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ang bawat isa ay handang magbahagi ng ayon sa pangangailangan ng kapwa. Isinasabuhay nila ang pagiging isang puso at isang kaluluwa. Ito ba ang larawan ng ating mga simbahan at komunidad ngayon? Paano tayo magiging mas bukas palad, higit na nagkakaisa at tunay na Kristiyano sa puso at gawa? Mga halimbawa ng pagbabago ngayong panahon. Mas maraming tumutulong. Dumami ang mga naglilingkod bilang extraordinary ministers of Holy Communion, catechesis at volunteers sa mga outreach, mga bukas ng simbahan sa online evangelization. Marami ang nagbabahagi ng ebanghelyo, online masses, at mga virtual Bible studies. Paglago sa panalangin. Dumami ang mga nagsasagawa ng rosary rallies, prayer brigades para sa mga may sakit at pag-alaala sa mga yumao. Mas malalim na pag-intindi sa sakramento. Maraming parishioners ang muling bumalik sa kumpisal Eucharistia. Ang mga tugon at pagsisikap na baguhin natin ang ating mga pagkakamali. Minsan, pagkalamig sa pananampalataya. Kailangan maging mas aktibo sa pagsali sa buhay ng simbahan. Pagkakanya-kanya, kailangan nating pagyamanin ang pagbabahaginan gaya ng unang pamayanang Kristiyano. Ang pagkalimot sa sakripisyo ni Kristo. Kailangan lagi nating alalahanin sa ating puso ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus bilang sentro ng ating pananampalataya at ang pagtalikod sa kasalanan. Personal na pagsisisi, paghingi ng kapatawaran, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, sa libro ni San Juan, sa Gawa, Katekismo ni Catholic Church, section 683 to 686, Espiritu Santo at Bagong Kapanganakan. Evangelii Gaudium, The Joy of the Gospel, Second Sunday of Easter, liturgical calendar ng simbahan. Manalangin tayo para sa ating mga kapatid na may sakit at sa buong sangkatauhan at sa mga yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama at tagapagligtas, sa pamamagitan ng pag-akyat ni Jesus sa krus at ng kanyang muling pagkabuhay, ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay, lalo na sina Obispo Jose Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Nathaniel Cañares, Ninita, Elinda,
Hipuin mo sila ng iyong mapaghimalang kamay. Pagalingin ang kanilang mga sakit at palakasin ang kanilang espiritu. Gayon din ang lahat ng mga kapatid naming may karamdaman sa buong mundo. Mga nanonood at nakikinig ngayon, Ina ng Diyos, aming Ina Maria, idalangin mo kami, ilapit mo kami sa iyong anak na si Jesus upang makamit ang lubos na kagalingan ng aming katawan at kaluluwa. Inialay din namin ang aming panalangin para sa kaluluwa ng aming minamahal na Papa Francisco at ng lahat ng mga pumanaw, kabilang na ang mga mahal naming naunang sumakabilang buhay. Sa pamamagitan ng iyong Inang Maria, naway tamuhin nila ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Sa ngalan ni Jesus na nabubuhay at naghahari kasama mo, Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, Ina ng Kaligtasan, ipanalangin mo kami. San Jose, patron ng simbahan, ipanalangin mo kami. Santa Catalina de Siena, ipanalangin mo kami. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!